Tatlong iba't ibang kwento ng relasyon sa ama ang mapapanood ngayong Semana Santa mula sa produksyon ng CBN Asia. Ang Tanikala 5, Ama Namin. Itinatampok sina Diva Montelaba, Jason Fernandez, at Mike Tan. My character's name is Vanessa. She's 21 years old. She's a strong woman and gusto lang niya talaga may magmahal sa kanya ng totoo. Umasa siya na isang foreigner ang mag-in love sa kanya. Pero na-disappoint siya and that will lead her to do something really like extreme. Ang gaganapan ko dito si Arthur, lumaki siya na walang tatay. Nasa abroad, kasama niya lumalaki yung mother niya. Marami siyang katanungan sa sarili niya. Siguro yung identity niya, hindi niya alam kung sino talaga siya. Isang malaking tanong sa kanya kung mahal ba siya ng tatay niya. Ako dito si Sander, nagtatrabaho ako sa isang BPO. Supervisor, OC, as in sobrang ayos sa gamit, perfectionist, ayaw napapagalitan. Kasi yun yung pagkabata niya. Konting pagkakamali, papagalitan ng tatay. Doon lahat ng gagaling yung lalim ni Sander. Paano kaya naiba ang palabas na ito sa iba nilang mga proyekto? Most of my roles naman dati sa ibang soaps, mga ganito, yung mga pokpok, yung may ganong factor. Pero eto first time ko magkaroon ng role na parang she just wanna end her life. Yun yung iba dito. And hindi ko first time umarte. Nasa teatro ako, doon ako nasanay. Ginagawa ko music videos lang at saka may mga live performances ko pag tumutugtog. Pero yung aarte, acting sa camera, first time. Para naman kay Mike Tan, na sa ikalawang pagkakataon ay magbibidang muli sa Tanikala. Usually kasi kapag umaarte ako, lagi akong bumabase sa script. Kung dadaling ko man yung personal life ko sa trabaho, konti na lang. Para sa akin, mas mahirap yung 3. Mas malalim yung pinaghuhugutan yun, mas maraming emosyon na pinapaikot, tsaka mas bata ako no. So yung mga emosyon na pinaghuhugutan, kulang. Actually, after ng Tanikala 3, I think mas napansin ako ng GMA. Anong paghahanda naman kaya ang kanilang ginawa para sa kanilang mga karakter? Actually, this is one of the roles that I really wanted to portray. Yung abused, pero she need to show the strong part of the character. But it's hard. I read the script a couple of times. And people here are really helpful. Kasi sobrang parang ang gaan nila katrabaho. So parang hindi ako masyadong nahirapan talaga. Yung buhay ni Arthur, yun din yung nangyari sa akin eh. Lumaki ako kasama ko yung mami ko. Yung daddy ko, huli ko nakita, 7 years old pa lang ako. So nakikita ko yung sarili ko sa kanya nung bata pa ako. Wala namang role na madali. Lahat naman mahirap yan eh. Pero siguro mahirap siya pero komportable ako. Minsan kasi hindi mo na kailangan mag-prepare. Minsan mas kailangan tumalon ka na lang. Maniwala ka lang na kaya mo. Basta sigurado kang, alam mo, nakapagdasal ka ng maayos at alam mo, sinasama mo lagi sa trabaho mo si God. And everything will be okay. Sobrang dapat nila itong panoorin kasi sobrang kapupulutan nila ito ng aral. Mas dapat nila ito panoorin kasi ito yung magbibigay sa kanila ng aral kung ano yung nangyayari, lalo na kapag hindi tayo nagagabayan ng mga tatay natin. Iniimbitahan ko po kayo lahat na manood ng Tanikala 5 entitled Ama Namin. This will be showing on March 29, Good Friday, from 5 p.m. to 6:30 p.m. Sa GMA 7.